Praise God! Tayo po ngayon ay dadako sa ating pong mensahe ngayong umaga. Ating pumbuksan ating Biblia sa James chapter 1, verse 1. James 1, verse 1, ito po ang sabi. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations, greetings. So it is very clear that the writer of this epistle was James. Traditionally, itong si James ay kinikilala na kapatid ni Jesus. Okay? So maraming mga indikasyon na siya ay kapatid ni Jesus. But if you notice, in the very first words na kanyang sinabi, hindi niya ipinagmalaki na siya ay kapatid ni Jesus, na kanyang Panginoon. Kundi, sinabi diyan that He was the servant of the Lord Jesus Christ. Yun po yung title ng ating mensahe ngayong umaga. The servant or servant of the Lord Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Lord, we acknowledge your presence as we come to you, as we listen, Panginoon, sa iyo pong mga salita. Pakasarap malaman, Panginoon, na you died for our sins, you carry our sickness, our condemnation sa iyo pong sarili. And you've been punished, O God. You were punished, O God, for us to take our place. And Lord, we are so thankful dahil ang pag-ibig mo ang siyang sa amin ay nagbunsod upang kami ay maligtas. At ngayon, alam namin na ikaw ay kasama namin, nag-ahari sa aming kalagitnaan. And as we worship you, O Father God, speak your word. Speak to us, O Lord, individually, personally. At makita namin, Panginoon, ano ba ang talagang layon ng pagkatawag mo sa amin at bakit kami kinakailangang matutong maglingkuran sa isa't isa. O Diyos, pagpalain mo, hindi lamang kami na nandito sa bahay-sambahan mo, kundi yung mga kapatid namin nasa kanilang mga tahanan at kanilang mga lugar ngayon. Naway magkaroon sila ng sapat na atensyon, malayo sa kaabalahan, disturbances, at sila magkaroon ng focus. Puso nila talagang sumasamba sa inyo. We bless you, God. We magnify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Or servant of the Lord Jesus Christ. Marami pong types or uri ng tagapaglingkod at paglilingkod na makikita tayo sa Biblia. So, dito makikita natin, especially sa mga ilang halimbawa sa Old Testament, kung ano ba yung pagkaalam at pagkakilala sa mga servants. Ang mga alipin po or servant ay tinatawag din pong personal attendant. Katulad po ni Gehazi na personal attendant po ni Elisha. So kung saan nandun si Elisha, nandun din si Gehazi because he was a personal attendant, PA. Personal na nag-aasikaso sa pangangailangan, nauutusan, gumagawa ng mga bagay sa kapakanan ng kanyang pinaglilingkuran na si Elisha. Yan po yung makikita natin sa 2 Kings chapter 4 verse 12. Hindi naman natin po kinakailangan basahin lahat yan because they are just examples. Kung kayo'y familiar sa Biblia at sa history ng Old Testament, madaling pumasok sa inyong isipan, oo nga, ganon pala ang isang alipin o tagapaglingkod, siya ay personal attendant.
Di ba? Katulad ng mga artista ngayon, di ba? May mga PA silang tinatawag. Or katulad ng mga politician, meron silang mga personal aid. So, ang tawag po doon ay servant. Okay? Hindi lamang po yun, tinatawag din po ito mga disipulo or potential na successor. Katulad po ni Joshua kay Moses. Kaya ang isang tawag po kay Joshua ay Moses aid. Pag sinabi pong Moses aid, siya po ay kasama or assistant ni Moses. Kaya nga si Moses minsan umakyat po doon sa kabundukan, si Joshua doon sa may paanan ng bundok, gumawa po siya ng tent at doon po siya naghintay sa kanyang pinapanginoon na si Moses. Pag sinabi pinapanginoon, yung kanyang master, yung kanyang kinikilala. So siya ay disciple, successor. So pareho po yung pagkaintindi ng ng isang alipin o ng lingkod. Pag sinabi mong lingkod ka ni Moses, disipulo ka ni Moses, and most likely, you are potential to take his place when he is gone. At ganun po yung nangyari kay Moses. Amen. So, mga assistant, mga disciples, okay, mga katulad po ni Gehazi, personal attendant ng kanyang pinapanginoon. Meron din pong tinatawag ng mga alipin na kaya po sila naglilingkod ay para sa kanilang sariling kapakanan. For example, ako ay bihag. Maglilingkod ako para ako'y manatiling ligtas. Okay? Katulad po noong panahon ni Joshua, yan po yung nandiyan sa chapter 9, na itong mga Gibeonites, actually, napaglalangan nila, nalinlang nila si Joshua. Paniwala nila si Joshua na sila'y galing sa malayong lugar at sila'y nakikipamahay. Okay, gusto lang makipamahay at nag-alok sila na maging alipin na lamang ni Joshua. Because we know, when Joshua entered the land of Canaan, alam natin po yun, na talagang pupuksain lahat ni Joshua. Lahat ng mga naninirahan doon because they are about to conquer the land. So, naging matalino itong mga Gibeonites. Sinabi nila, galing sila sa malayong lugar. At dahil doon, nagkaroon sila ng kasunduan. And Joshua made a vow na hindi sila papatayin, kundi gagawin na lamang silang mga alipin. So, yung kanilang paglilingkod, not necessarily for the benefit nung kanilang pinaglilingkuran, kundi benefit para sa kanila. Kaya nga sila ay naging alipin sa lupain ng Kanaan sa pamumuno po ni Joshua. So yan po yung mga ilang paghahambing tungkol po sa pagiging alipin. Because we're talking about servanthood. Ito yung pinag-uusapan natin. Yung pagiging alipin. And the objective, the aim of this message is for you and me na nasa church ngayon, maintindihan natin, bakit ba tayo tinatawag na lingkod ng Panginoon? Bakit ba ako nasa music team? Bakit ba ako nasa pagpapastor? Bakit ba ako nasa pagba-Bible study? Bakit ba ako naandoon sa care group? Bakit ba ako member ng iglesyang ito? Bakit ba ako tinatawag na lingkod ng Panginoon? Maintindihan natin kung bakit tayo tinawag na lingkod ng Diyos. At makikita natin yung deep significance nito, why James, supposed to be, pwede niyang sabihin na siya'y kapatid ni Jesucristo, pero ang kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili, servant of Jesus Christ. Yung maging kapatid ka lang ni Mayor, pwede kang maging mayabang. Tama po ba? Minsan nakasaksi po ako kasi siya ay kapatid ng isang mataas na opisyal. Ang lakas ng boses. Lakas ng boses. Guard! Sabi niya. Huwag mong babuksan yung aircon dyan sa gym, ha? Sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, alisa tayo dito, ang daming tao. Bakit? Kapatid ng may mataas na posisyon sa lipunan. Pero, nakita niyo ba si James, hindi niya pinagmalaki na ako yung kapatid ni Jesus.
Ako'y alipin ni Jesus. Kaya alam niyo, nakakahiya. Kung ikaw ay mananampalataya, saksakan ng yabang, palalo ng iyong pag-uugali. Kaya kung ikaw ay mayabang, mahiya ka naman sa sarili mo. Lalo na ako sinasabi mong ikaw ay lingkod ng Panginoon. Maraming ganyang pastor. Maraming ganyang lingkod sa loob ng simbahan. Matayog, palalo. Palalo sa kanilang posisyon, palalo sa kanilang karanasan, palalo sa kanilang kontribusyon. That's why we are studying this area. Kasi yung iglesia na nagmamahalan, dapat alam nila yung kanilang panunungkulan, alam nila yung kanilang pamumuhay sa loob at labas ng iglesia. Alam nila yung paglalapat nila ng kanilang kamay sa kanilang ganapin o gampanin ay may sangkap dapat talaga ng biblikal na uri ng paglilingkod. Hindi ko mo tumataas ang posisyon mo, tumatayog na rin ang pagkilala mo sa iyong sarili. Baliktad po sa kingdom of God. While God is promoting you, pataas ng pataas man ang iyong posisyon, pero pababa ng pababa ang pag-uugali mo. May mga mananampalataya, they love honors of men, honors from men. Kaya nga, may mga mananampalataya, hindi lang mabati, nagtatampo na. So ito po yung objective. Ngayon, sa paglilingkod, generally, service can be voluntary or involuntary. Paid or unpaid, temporary or permanent. Tama, di po ba? Sa lahat ng paglilingkod, kumpanya man yan man ay sa politika, yan man ay sa negosyo, yan ay paid or unpaid, voluntary or involuntary, temporary or permanent. At kung mayroon man silang pagkakapare-pareho, both the voluntary and involuntary, those who are paid and unpaid, those who are temporary or permanent, ang pagkakapareho nila, mayroon silang kinikilalang superior. Tama? Yan man ay employer niya, yan man ay owner niya, or overseer niya. Hindi lamang sila may kinikilalang superior over them, kasi kapag ikaw ay sinabi mo lingkod, meron kang kinikilala na namamahala over you. Sa kumpanya, pag pumasok ka o sa opisina, hindi ka dapat mag-aasal na boss kasi merong mas boss pa sa iyo marahil. Tama? Gawin mo yon, tanggal ka sa trabaho. Suspendido ka. Tama po ba? At ang pagkakapareho ng lahat ng ito, meron silang task na kinakailangang tapusin. Task to complete. So, sana sa aking mga sinasabing ito, naiintindihan natin kung paano ito ay later on malalagay sa isang direksyon na tumutungo sa puso mo. Nagkakaroon tayo ng idea na, in fact, in this statement, makita mo na lahat pala tayo dito pare-pareho. Tama. At meron tayong isang superior. Sino yun? Si Jesus Christ. Our Lord. Kasi may mga samahan, alam nyo, ang loyalty nila nasa pastor, ang loyalty nila nasa leader, ang loyalty nila nasa kongregasyon, ang loyalty nila nasa denomination. Kaya magaling sila sa harapan ng tao. Ginagampanan nila ng tama yung kanilang tungkulin. Pero tingnan mo yung puso. Tingnan mo yung motibo. Tingnan mo yung buhay na nilalakaran nila.
That's why I can be good in my performances before the people, pero kumusta naman yung aking puso sa harapan ng Panginoon? Yon ang mas importante. At yon ang dapat nating makita. Na ako man ay pastor, ikaw man ay karaniwang miyembro, iisa yung ating pinapanginoon at ang katapatan natin nasa Panginoon lahat. Nakikita man ang ating ginagawa o hindi, nababasa man ang puso o hindi, alam natin, lahat yan, expose sa harapan ng Panginoon. At yun yung basihan ng Diyos, bakit ka pinagpapala? Amen po ba? Minsan, alam nyo, pagdating po sa servanthood, hindi nagiging tama yung ating pananaw. Hindi nagiging biblical yung ating pagtanaw. Servants are called upon to have an attitude of respect to their superiors. Amen po ba? Kung merong asal ang isang lingkod, ang isang alipin, ito ay kinakailangang may asal siya ng pagrespeto sa kanyang superiors. And to seek the benefit of their superiors. Hindi self-seeking. Kaya nga kanina, generally, may mga naglilingkod para sa kanilang sarili, para maligtas ako. Ito yung kabayaran, para hindi ako parusahan. Ito yung dapat kong ginagawa. Pero generally, sa church setup, ang lahat ng nagsasabing lingkod ng Panginoon, hindi self-seeking. Minsan, alam ninyo, may nirebuke si Reverend sa amin among the staff. And si Reverend very observant po yan eh. Kahit simpleng paggagather, nakikita niya. Meron po kaming kasamahan na staff. Gustong-gusto niya lagi, nakatabi sa aircon, nakatabi sa electric fan, nakatabi sa Kung may mga upuan, gusto niyang puntahan yung pinakamasarap na upuan. Minsan sabi niya, nirebuke niya, tinuwid niya yung ganong ugali na hindi yun ang tama. Kasi kung tinasabi mong ikaw ay servant ng mga kapatiran, you will always what? Give the best para sa iyong kapatid. Tama? Maobserba mo yan kapag kakainan. Una-unahan sa hita, una-unahan sa laman, tapos sasabihin mo, servant ka. Kapag sinabi mong servant ka, you esteem highly, di ba? Yung trato mo sa kapwa mo, sila muna bago ikaw. Ang kapal naman ng mukha natin, sasabihin nating servant tayo. Kainan pa lamang, lantaran kung sino talaga ang servant at hindi. Ang mabigat, may baon pa yun, pauwi. Kasama si Sharon. Hindi na inintindi yung kapwa, nag-uwi pa. Ang masaklap, hindi pa isinaole yung lalagyan. Ito po yung tungkulin natin bilang servant. May respeto tayo sa nangunguna sa atin. Hindi tayo self-seeking, bagkus we see to it na yung benefit ay nandun sa ating kapwa. At hindi lamang yon, we seek to be an obedient servant and useful. Obedient ka ba? May mga obedient. Tama? Ginagawa. Naghuhugas ng pinggan. Pero kung meron kang talagang detector doon sa tinitibok ng puso at sinasabi ng isipan, naguhuramentado na yon. Kaya nga sabi ko, we can deceive people by our projection. Pero we can never deceive God. Amen po ba? Pwedeng ako, bilang nanunungkulan sa ganitong area, naka-smile ako lagi sa inyo, ginagawa ko yung aking tungkulin. Pero kumusta naman yung puso ko sa Panginoon? Talaga bang may bukal na pagsunod?
Naranasan niyo na ba makita yung anak mo, pinagtrabaho mo, nagwawalis nga, pero nguto naman ang nguto? Ang sarap kutusan, ano? Reklamo, bakit si ganito? Hindi mo inuutusan. Sagot pa na sagot. Kanina pa ako dito. Hindi obedience yun. That is not a servant heart or servant-like attitude. So all in all, ito ang ginagawa ng servant. Ang maganda dito, those serve, yung mga pinaglilingkuran natin, meron din namang kaakibat na responsibilidad sa kanila. Ano yung responsibilidad? They take care of us. Amen. Sa kumpanya, di ba? Yung mga benefits mo, tama po ba? Kapag meron kang good job, meron kang incentive, so meron silang gampanin to take care of you. Meron kang leave, iba may birthday leave, may mga malalaking kumpanya, hindi lang 13-month pay, merong 14, may 15, iba may 16. Yung mga nasa magagandang posisyon, may pakotse pa, iba pabahay pa. Tama po ba? Kasi may certain level ng paglilingkod na kung saan yung mga employer ay talagang tinutumbasan nila na higit upang lalo kang ganahang maglingkod. Ang tanong ko po sa inyo, nagkulang ba ang Diyos sa'yo? Ba't tamad ka maglingkod? Hindi ba sapat ang Panginoon sa buhay mo? Hindi niya ba pinoprovide ang pangangailangan mo? Yung bawat gising mo ba sa umaga, hindi ba yan dahilan para magkaroon ka ng gana na maglingkod pa sa Kanya? Bakit pagka usapin ng voluntary or volunteering sa mga ministry, para kang hinihila sa lungga ng tuko o ng bayawak? Pati tagyawat mo, idadahilan mo. May tagyawat ako, pastor, hindi ako pwede. Pisain ko yan Pampipisa ko dyan, blade. But seriously, hindi naman po ganun kasama. Pero ang point ko po, kung meron tayong tamang pananaw sa totoong paglilingkod, relasyon ng isang tagapaglingkod sa kanyang pinaglilingkuran, yung biblikal na paglilingkod sa Panginoon, at kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran, palagay ko wala kang alibay na sasabihin. Tama po ba? Generally, ang servant po ay low status yan. Amen po ba? Mababang uri ng katatayuan po ang pagiging servant. Though, yung kanyang uri ng paglilingkod may vary or iba't iba ng antas patungkol sa kanyang ginagawa o sa uri ng kanyang pinaglilingkuran. That's why, yung mga bad masters, may mga bad servants. Amen. Pero yung mga good company, naandun yung mga excellent employees. Tama po ba? That is the worldly view. Pagdating sa relasyon ng tagapaglingkod at pinaglilingkuran. Paano naman sa church? Alam nyo, marami ayaw maglingkod kasi ayaw sa pastor. Ang akala nila sa paglilingkod para sa pastor. Sabi ko nga po, kung talagang meron kang biblikal na pananaw sa totoong paglilingkod, sino man na nakatayo sa harapan, hindi siya ang pinaglilingkuran mo, kundi ang Panginoon. Amen. Ayoko dyan, kasi ganito yan. Bahala ka sa buhay mo. Pinakikita mo lamang na hindi mo naiintindihan at hindi ka malapit doon sa katotohanan na sinasabi ng kasulatan. Kaya magtataka ka. Noon, active na active because they like the leaders. Alam nyo, kung titingnan natin yung realidad, kung ikaw ay binigyan ng isang gampanin sa iglesia, tinawag ka ng Panginoon sa isang paglilingkod,
you are doing benefit para sa sarili mo. Hindi yung para sa iba. Dahil binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na ang buhay may maging kagamit-gamit sa Kanya. Amen. Kaya nga sabi po ni Peter sa 2 Peter 2:18, servants, be submissive to your masters with all respect. Be submissive. The quality of most commended, okay? The quality most commended in servants in the Bible is what? Faithfulness. Amen. Nag-agree po kayo dito? Amen po ba? Amen po ba? Ang most commended na pag-uugali ng isang servant sa Biblia, yung katapatan ng kanyang puso. At lagi ko po kayong dadalhin doon sa katotohanan na ang katapatan natin hindi sa tao kundi sa Diyos. Yun ang una nating pagtatapat. Kaya nga sabi ni Paul sa 1 Corinthians, okay, chapter 4 verse 2, it is required in stewards, tayo po yun, that a man be found, what? Faithful. Everybody say faithful. Everybody say faithful. Amen. Ito yung inaasahan sa atin ng Panginoon. Sa anuman larangan. Marahil ikaw ay nasa magandang trabaho, magandang kumpanya, o ikaw ay nasa negosyo, o ikaw may mayroong partner sa negosyo. Hindi mo binubuhos ang iyong lakas, ang iyong best. Hindi ka nagtatapat sa iyong mga tungkulin para lang sa kumpanya o sa negosyo o sa sasabihin ng tao. Kasi ang unang katapatan natin ng Panginoon. May talata sinabi sa Biblia, yung ating paglilingkod natin as to the Lord. Hindi para sa tao. Subukan mong gamitin yung ganong formula. Mapopromote ka. Hindi ng kumpanya, ang Diyos ang magpopromote sa iyo. Dadaling ka sa magandang posisyon sa buhay. Kaya nga no matter kung anong trabaho meron ka, minimal man yan o malakihan, kung nakikita ng Diyos na tapat ang puso mo, He will promote you. Amen. Magtataka ka, sabi mo, tagal-tagal ko na nga sa kumpanya. Di pa ako napopromote. Nagtatapat ka ba? Tagal-tagal ko nagtatrabaho, binubuhos ko lahat para sa pamilya ko. Hindi pa rin kayo makaahon sa kahirapan. Ang tanong, nagtatapat ka ba? Kaya nga, ang tanong dyan, are we faithful servants of God? Tapat ka ba sa Diyos? Ngayon, pupuntahan natin dito yung servant of God. Kung paano ito na-develop sa Old Testament, na dito, very important na makikita natin yung twist pagdating na kay Jesus Christ, na sinalungat niya lahat ng expectation or pananaw ng mga tao tungkol sa servant of God, na iba yung ginampanan ni Jesus Christ, na lalong kahanga-hanga. At ito yung ipinapasa sa atin. But first, let's understand, pag sinabing servant of God sa Old Testament, ano ba ito? Sila yung may mga special service given to them and considered worthy of this title. Pag sinabing servant of God ka, aba, bigatin ka. Ibig sabihin, meron kang special task na dala-dala sa iyong buhay, sa iyong paglakad, at ito'y binigay sa iyo ng Panginoon. And because of that, you are revered. Ikaw ay ginagalang at nasa mataas na status ka. Kaya pag sinabing ikaw ay servant of God, pagdating sa pamayanan, kung yan man ay kaharian, meron kang magandang posisyon. Because you are carrying something that God has given you to fulfill or to complete. Sino-sino yan? Makita natin dyan, sino? Yung mga hari. Mga kings. Tama po ba? Nandiyan ang mga hari. Tinawag sila
sa 2 Kings chapter 19 verse 34 as servant of God. Naniniwala ko yung mga politician natin, kung sila lamang ay magkakaroon ng tamang pananaw sa kanilang panunungkulan at posisyon, makikita nila na sila'y lingkod ng Diyos. O ba't may mga tiwaling politician? Pinaglilingkuran nila yung kanilang sarili. Hindi ang Diyos. Kasi kung naglilingkod ka sa Panginoon, if you are servant of God, magtatapat ka eh. Tama po ba? At mamaya makikita natin na bahagi ng kanilang panunungkulan bilang servant of God, naandyan yung katuwiran, naandyan yung hustisya at pagsamba. Kaya itong mga hari na ito, masakit sa kalooban ng Panginoon na nakikita silang sumasamba sa Diyos-Diyosan dahil hindi nila tinutupad yung kanilang gampanin at yung katawagan na sila ay servant of God. And all of us, mga kapatid, dapat makita natin na tayo ay servant ng Panginoon. Ano man ang kalalagayan mo sa buhay, naglilingkod ka sa Panginoon. Hindi lamang po mga hari, pati po mga propeta. Pati po mga propeta. Kaya nga, ang Diyos namumuhi sa mga taong pumapatay sa propeta. Kasi ang pinapatay nila, mga lingkod ng Diyos. Kaya nga sa pangangalan ni Jesus Christ, anong sabi niya sa mga faithful sa kautusan? Pinatay niyo ang mga propeta. Mula kay Abel hanggang kay Sekaraya. Namumuhi ang Diyos. And this is good news. Kung ikaw ay lingkod ng Diyos at may sumaling sa'yo, ang ganda ng backer mo. Ang ganda ng restback mo. Sino? Ang Panginoon. Kaya alam ninyo, dapat maintindihan natin na yung pinaglilingkuran natin ng tapat na nagbibigay din sa atin ng proteksyon, pagpapala, promosyon, at buhay. Amen. Tanggalin mo ang Diyos sa paglilingkod mo, lalabas diyan reklamo. Tanggalin mo ang Diyos sa ginagawa mo sa loob ng iglesia o sa iyong propesyon o empleyo. Tanggalin mo ang Diyos. Magiging self-seeking ka, tama? Magiging mandaraya ka, magiging bastos ka. Wala kang kikilalaning authority over you. Amen po ba? So, mga kapatid, dapat makita natin ito. Sa Old Testament, kinikilala ang mga hari at ang Diyos mismo, tinawag silang lingkod ko. Maging ang mga propeta. Kaya nga kahit yung mga hari takot sa propeta. Alam niyo po ba yun? Kinikilala ng mga hari ang propeta. Dahil meron silang ganong kaunawaan na kapag ikaw ay prophet, you are somebody. Not because of your marital status, not because of your standing sa society. Amen? Dahil meron kang dinadala na task mula sa Panginoon. Kaya mga kapatid, dapat maintindihan natin po ito na tayong mga anak ng Diyos, makita natin kung paano siya kumikilos. Hindi lamang po yun, kahit ang Israel, the nation of Israel, tinawag din po lingkod ng Diyos, servant of God. And yung Messiah. Okay? Yung Messiah, si Jesus Christ. Okay? Pati po yung Messiah, tinawag na lingkod ng Diyos. Ngayon, ito po yung sinasabi ko. Ito yung isa sa ginagalawan ng mga lingkod ng Diyos. They execute justice, righteousness, and worship. Pinagpala kayo ng Panginoon dahil nandito tayo sumasamba sa Kanya. Amen. Kaya nga yung mga ginagawa ninyo sa church, like for example, the multimedia, they're not just clicking in, clicking out, zooming in, zooming out. Hindi ho. Dapat buo sa isipan natin na itong ginagawa ko, pagsamba. Anyo ang pagsamba sa Panginoon. You may be leading a group. Maaaring ikaw ay naglilingkod sa mga grupo na mananampalataya, sa youth, sa men, sa ladies. Marahil nagpapagal ka para dyan. You are given a task.
Dapat maisip mo na yan ay anyo ng pagsamba sa Panginoon. Kaya yung katapatan ng puso, kadalisayan ng motibo, ay tama lamang na ihandog natin sa Panginoon. Servant of God. Ngayon, ito po yung sinasabi kong makikita natin yung twist. Sa lipunan kasi, pag sinabing servant of God ka, or servant of the Lord, servant of Yahweh, ay tinitingala ka ng mga tao. But pagdating kay Jesus Christ, binigyan niya ito ng bagong kahulugan, itong konsepto ng servant of God. We agree to this. Jesus is Lord. Amen. Yan po yung sinabi doon sa John chapter 13. Yan din po yung sinabi sa Acts. Ang sabi ni Jesus Christ sa mga disipulo, tinatawag ninyo akong guro, tinatawag ninyo akong Panginoon. At tama naman, ako'y Panginoon. Sabi sa Acts, Lord of all, si Jesus Christ. John chapter 13, anong ginawa ni Jesus Christ? Hinugasan niya ang paa ng mga disipulo. An act, service ng isang alipin. Kaya nga, ang sabi ni Jesus Christ, the Son of Man came not to be served, but to serve. Nakita niyo po ba si Elisha? Nakita niyo po ba si Elijah na propeta? Meron silang mga aid. Di po ba? May inuutusan sila. Oy, gawin mo to. Sabi niya kay Gehazi, ganito. Sinabi ni Moses kay Joshua, gawin mo to. So sila yung nagkukuman because they are servants of God. Tama po ba? Pero kay Jesus Christ, hindi niya sinabi doon sa mga apostol, hoy, hugasan mo pa ako. Hindi. Siya yung gumawa noon. Amen. Kaya nga sabi ko, binigyan ng Panginoon ng kakaibang larawan, kahulugan, kapag sinabi mong servant of God ka. Now, nakikita niyo po yung gusto kong puntahan. Gaano kabigat, kasignificant at kaganda na sinabi ni James na nakapatid siya ni Jesus Christ, pero hindi niya sinabing ako ay brother ni Jesus Christ, kundi ang kanyang sulat, alipin ni Jesucristo. Isa itong pagsunod sa halimbawa ni Jesucristo. That Jesus Christ was not so assertive sa kanyang posisyon. Ngayon, di ba, makikita ninyo yan. Ang gaganda ng mga tarpaulin, lingkod bayan. Pero sino naglilingkod? Hahawak ng walis. Hahawak ng hose ng bumbero. Susuong sa baha pag may kamera. Tama? Yung ba lingkod bayan? Minumura pa nga eh. Yung ba lingkod bayan? Kaya nga kung merong tamang pananaw sa paglilingkod, dapat nagbumula yon sa mga mananampalataya. Si Jesucristo na parito, hindi para paglingkuran. Hindi siya kumuha ng disipulo para utos-utusan. Kundi bago siya pumakyat sa langit, nagpakita siya ng isang attitude ng sinasabing lingkod ng Panginoon. Yung paglilingkod na tinutukoy po dyan, hindi po yan symbolic. It involved low status tasks like washing feet. Kaya nga pinractical ni Jesus Christ yung paglilingkod. The Master voluntarily puts himself in subjection to his own disciples. Hindi mo yung makikita sa mga naunang propeta ng Old Testament. Now we understand bakit may protesta si Peter sa kanyang kalooban. Na yung tinatawag niyang rabbi, yung tinatawag niyang Panginoon, huhugasan ng kanyang paa. Naiintindihan natin. Kasi hindi pasok sa kaisipan ni Pedro na yung kanyang kinikilalang Panginoon, yung servant of God, bababa doon sa level ng isang alipin para hugasan ng kanyang paa. Pero ang sabi ni Jesus Christ, tinawag mo akong Panginoon? Tinawag mo akong rabbi? Tama sinabi mo.
Kaya gawin mo rin yung ginagawa ko. Amen. Marami ngayon sa church, puro palalo, mayayabang. Mamalaki yung kanilang contribution. Pinagmamalaki yung kanilang impluensya. Pinagmamalaki yung kanilang ginagawa. Marami yan sa ating kapaligiran. Marami yan sa Christianity. Meron niyang isang church, nag-divide. Yung umalis, kasi dinonate nila yung ganito at ganito at ganon. Pag alis nila, bit-bit din nila yon. Kakahiya, ano? Bit-bit din. Yung sound system, yung projector, yung keyboards. Pagpalain kayo ng Diyos kung ganyan ang utak nyo. Naririnig natin na dati sa turning point, di po ba? Kung magbibigay para sa Panginoon, gusto nakalagay, donated by. Tapos nakalagay sa baba, for the glory of the Lord. Glory of the Lord. Tapos nandun yung pangalan mo, donated by you. Asan ang servant? Si Jesus Christ, binaliktad niya ngayon. Ni-revolutionize niya. Hindi siya nag-disagree na tawagin siyang Panginoon o Master ng kanyang mga disipulo. Tama ang sabi niya, tama. At itong ginagawa ng mga master, naglilingkod sa kanyang disipulo. Amen. Kaya nga nabuo yung salitang servant leadership. Servant leader. Amen. Alam niyo bang may mga malalaking kongregasyon? No, ang tingin na doon sa mga pastor, Diyos. Kulang na lamang bawat lakaran sa kalye, lalataga ng red carpet. Hindi ko sinabing wag nating igalang ang mga lingkod ng Diyos o bigyan sila ng the best sa paglilingkod. Hindi ko sinasabi yon. Because I believe, tama lang din. Nabigyan din sila ng dignidad o respeto. Because they reflect the kind of people na kanyang pinangungunahan. Tama po ba? Pero kung may ginagawa ka para sa iyong kapwa, may ginagawa ka para sa church, may paglilingkod na ginagampanan ka, itama mo muna yung puso mo. Kung yan ba'y ginagawa mo para sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, alisin mo ang Panginoon sa lahat ng ginagawa mo, malamang magrereklamo ka. Malamang ikumpara mo ang ginagawa mo sa iba. Or magmayabang ka kung maganda ang mga nagagampanan mong tungkulin. Amen. So kaya nga ho ito yung dapat nating maintindihan bilang mga anak ng Diyos. So the servant leadership is born doon sa konsepto na ginawa ni Jesus Christ. And then in the community, which is the church, initiated by Jesus Christ. Okay, tayo po ang pinag-uusapan na dito. Leaders are to follow quite different patterns from those normally found in the Word. So, ang pagsusunuran at paglilingkuran sa iglesia, sa new community, church that is initiated, founded by the Lord Jesus Christ, bought by His blood, dapat meron tayong ibang pattern na sinusunod. Hindi yung pattern na sinusunod ng mundo. Amen. They are not to act, toward the community sa church as fathers, teachers, masters, but servants. Amen. Kung meron mang nakikita na mga tagapaglingkod sa loob ng iglesia, sa setup natin dapat board. Amen. Amen po ba? Kung may mga naglilingkod sa church, practical, dapat board. Hindi may mga mayayabang minsan, di ba, sa mga ibang church, ako ang ano dito. Dinisin mo yan. Palitan mo yan. Pagbalik ko, tapos na yan.
Hindi. Pwede yun gawin kung nasa company ka ng mundo. Tama po ba? Tama, di ba? Ganon ang mga bisor. Ganon ang mga manager. Oy, psst! Ayoko makita to ha. Tanggal yan. Pagbalik ko, pag-report. Oy, ikaw, mag-report ka dito. Gusto kong, pwede mo yung gawin. Pwede mong gawin yon sa labas. Kaya lang, sa community of believers, sa church, meron tayong ibang pattern. Ano yung pattern natin? Yung ginawa ni Jesus Christ. Kaya nga yung mga leaders, sabi ko nga po, kung kukunin natin to sa setup ng church natin, no, wag na tayong lumayo, dapat yung nandoon sa posisyon, yung mga kinikilalang leaders, dapat tayo yung pangunahin sa uri ng paglilingkod. Sa pagpa-priority ng buhay, paglilingkod para sa iglesia, dapat pangunahin ng mga leaders. The appropriation of the image of servant for believers, okay, also participates in the Bible's grand pattern of reversal of values. Okay? Tayo daw po mga mananampalataya, doon sa grand pattern ng reversal of values. Kasama po yan na ina-appropriate natin yung ating sarili. Sa worldly standards, okay, servanthood is something degrading and humiliating. Tama, di po ba? Kapag ikaw ay alipin sa mundo, hindi ka kapuna-puna, wala kang kwenta. Amen po ba? Mababang uri yan. Pero alam niyo, in the economy of God, okay? In the economics of the kingdom of God, the identity of a servant of the Lord, Jesus Christ, becomes honorable title. Amen. Kung ikaw ay lingkod ng Panginoon, doon sa kingdom of God, yung pagiging alipin ng Panginoon Jesucristo, honorable yon. O now, naiintindihan ninyo? Bakit sinabi ni James na siya'y lingkod ng Panginoon? Kasi mas pinili niya yung more honorable in the kingdom of God rather than doon sa pananaw ng mga taong nasa mundo. Amen. So may reversal talaga ng pagbavalue. Ang tanong, ikaw ba ay servant ng Panginoon? Ito na po, dito tayo magtatapos. What characterizes a servant of the Lord Jesus Christ? This is our conclusion. Ano yung katangian? Ano yung asal? Ano yung buhay na meron ako kapag sinabi kong ako'y lingkod ng Panginoong Jesucristo? Number one, dapat disciple ka. Are you a disciple? Hindi ka nga dumadalo sa care group eh. Hindi ka nga nagbabasa ng Biblia eh. Hindi ka nga nananalangin eh. Disciple ka? Kung sinasabi mo servant ka ng Panginoon Jesucristo, dapat disipulo ka. Amen. I-check mo yung sarili mo. Are you a disciple? Ayaw mo nga ikaw pinangungunahan eh. Ang disciple, sumusunod. Ang disciple, meron siyang task. First, sa harapan ng Panginoon. Ang isang lingkod ng Panginoon Jesucristo, dapat disipulo. Hindi mo pwede mapaghiwalayan. Dahil lahat na nalilingkod sa Panginoon Jesucristo, dapat makita niyo yung kanyang sarili na disipulo siya ni Jesucristo. Kaya nga, sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, go, therefore, to all nations. Diba? Making them what? Disciples. Kasi kapag disipulo ka, madali na sa iyo ang paglilingkod. Now, naiintindihan natin bakit nahihirapan maglingkod ang ibang mananampalataya. Kasi hindi nila nakikita yung kanilang sarili na disipulo.
But once you accept that you are a disciple of Jesus Christ, kahit na anong uri ng paglilingkod ang ilatag sa iyo, tatanggapin mo yan ng masaya sa puso mo. Amen. So, nag-i-struggle. Dahil, hindi nakikita yung sarili niyang disciple. Number 2, faithful to the Master. Yung katapatan sa Panginoon. This is the second characteristic of a servant of the Lord Jesus Christ. Faithful. Kaya nga, nawa, masumpungan tayo ng Panginoon na tapat. May the Lord find you and me faithful. Pagdating sa langit, hindi ka tatawagin sa titulo mo. Hindi ka tatawagin sa natapos mo. Pagdating doon, ang tawag sa iyo, good and faithful servant. Hindi sasabihin, welcome, Reverend Doctor, Professor, Engineer, Scientist, Mayor, Governor, President, Branch Manager, Giver. Hindi yun ang tawag doon. Good and faithful servant. Kaya nga nasaan ang pagtatapat mo? Iba nagtatapat lamang sa denomination, nagtatapat sa organisasyon, nagtatapat sa kanyang kumpanya, nagtatapat sa ganung bagay. Ang talagang disipulo, ang talagang servant of God, ang katapatan niya nasa Panginoon. Iba nagtatapat pag may nakakakita lang. Number 3, not self-serving. You're not in the church serving the Lord to serve your own wants. Hindi ka nandito para iserve yung kagustuhan mo. Hindi self-seeking. Number 4, obedient and useful. Kung ikaw ay lingkod ng Panginoon at hindi ka kagamit-gamit, then you are equal to nothing. Dahil lahat ng servant ng Panginoon kagamit-gamit. Kaya alam niyo, walang obligahan o persahan dito. Dahil yung susunod, yung servant, kinakailangan humble and voluntary. Nasanay kasi tayo sa mundo na lahat ng ginagawa natin may kabayaran. Pag nag-iigib ka, nagtapon ka ng basura, kapag nilinis mo yung CR ninyo, kapag ka ikaw ay bumili ng ganito, kapag sumunod ka sa utos ng magulang mo, dapat may kapalit. Ewan ko, kung naririnig nyo pa yung salitang kusang palo. Ano nyo yung kusang palo? May initiative. Nagvo-volunteer. Nakakalungkot eh. Sa mga malalaking churches, lahat ng gumagalaw doon, paid. Wala na espiritu ng pagvo-volunteer. Na kinakailangan pag kami ginawa ko sa Panginoon, dapat meron akong love gift. Hindi ganun ang servant. Eh bakit ikaw, pastor, tumatanggap ka ng love gift? Eh di magpalit tayo ng posisyon, kalimutan mo lahat ng pangarap mo, iwanan mo lahat ng ambisyon mo, at maglingkod ka sa Panginoon, pakisamahan mo lahat ng uri na ugali ng miyembro, magpalit tayong posisyon, mag-full-time ka sa paglilingkod sa Panginoon. Then, tsaka mo sabihin, ang pastor hindi dapat tumanggap ng love gift, ng benefit. Sinabi ni Paul yan, ang mga gumigiik na baka nga, hindi nyo nilalagyan ng busal. Tama? Tama po ba? Lalo na yung mga lingkod ng Panginoon. Nakakalungkot kung minsan, pagdating sa issue ng paglilingkod, dahil nasanay tayong gumalaw sa mundo, inaangkat natin sa pangangasiwa. But I'm not saying hindi kayo
dapat bigyan ng mga tulong. Importante din yun kasi form of motivation yun. But the point here is, higit sa tinatanggap natin, yung katapatan, yung kahandaan ng puso sa paglilingkod, dapat nandun lagi. Amen. Hindi tayo dapat nasasanay doon sa panukala ng mundo. Amen. Kaya nga may reversal pagdating kay Jesus Christ. Wala tayong self-entitlement. We're not seeking ourselves. May mga Kristiyano nga sasabihin na, pagkakakitaan ba natin yan? Kikita ba tayo dyan? Nakakalungkot, Kung nasa mundo ka, pwede mong gawin yan. Pero ang usapin ay paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Napakahalaga na itama natin yung ating pananaw pagdating sa paglilingkod. Paglalaan ng oras, pagbibigay ng sarili, sakripisyo. Alam mo, nowadays, very convenient na nga ang lahat ng paglilingkod Naluluha ako. Nung nagpunta kami ng Quezon, sa totoo lang, mapalad tayo na nandito sa South. Ang dami nating luho. Nakakalungkot. Ulitin ko hindi natin kasalanan na nandito tayo sa ganitong lagay. Amen po ba? It's not our fault. Tama po ba? Hindi natin kasalanan na medyo marangya tayo. Pero ang issue dito, yung puso. Yung appreciation sa ginagawa ng Panginoon sa iyo. Kumpara doon sa mga ibang grupo o kongregasyon na way below sa ating katatayuan. Na kung merong magsisipag pagdating sa paglilingkod, dapat tayo yon. Kung merong magtatapat at magsasakripisyo para sa Panginoon, dapat tayo yon. Nakakalungkot Nakakahabag sa kalooban. Nakakahiya sa Panginoon. Alam niyo, minsan sasama ko kayo sa mga mission points para makita niyo how they serve the Lord. Air condition nga tayo doon Doon, di paypay. Mabibilang mo nga yung hakbang mula sa bahay mo hanggang kapilya. Sa kanila, hindi mo na kailangang bilangin dahil malalayo ang lugar nila. Pero tapat. Gaganda nga na instrumento natin Dahil bagong bukas yung simbahan, galing sa malayong simbahan, hinakot yung 2:00 na nga, natulog yung mga manggagawa. Pero maganda doon, masaya. Gawin mo yun dito, magmamaktol. Gawin mo yun dito, Pastor, may lakad ako Kahit walang lakad, nakagawa ng lakad. Nasiraan ng tricycle, naghahatid sa bahay-bahay yung pastor Yahatid na niya, pauwi. Nasiraan ng tricycle. Pasipol-sipol pa si pastor. Ang saya. Dito, magaganda na nga yung sasakyan natin di po ba? Madadamot pa. Baka pwedeng maya-maya ng konti kasi mainit pa. Okay. Check natin yung sarili natin, mga kapatid. Kasi ito yung sinasabi ng Biblia patungkol sa paglilingkod.
humble and voluntary. Then, submissive and respectful. Hindi mo mapaghihiwalayan. Kasi yung totoong submissive, may respeto yan. Hindi mo pwede sasabihin may respeto ka, pero hindi ka naman nagsasubmit. Amen. Kaya nga tayo mga lingkod ng Panginoon, bigyan naman natin ng dignidad ang uri ng ating paglilingkod. Amen. And lastly, trustworthy. Pagkakatiwalaan. Amen. Ang tawag sa atin ay lingkod ng Panginoong Jesucristo. At nawa, these 7 characteristics, pilitin nating maging sangkap ng ating pamumuhay. Of course, with the help of the Holy Spirit at pagpupursige sa ating paglakad. That is completely denying ourselves and embracing the example of Jesus Christ in our life. Amen. Tayo manalangin. Ama, kami po'y lumalapit sa inyo. Sa iyong biyaya, sa iyong habag, sa iyong panukala at plano, disenyo sa buhay namin na iyong tinawag. Panginoon, gawin niyo po kaming lingkod mo talaga, Panginoon. Hindi lang sa pagkatawag, kundi sa paglakad, pamumuhay, ay makita namin, O Diyos. Maranasan namin ang katuparan nito. Lord, forgive us. Kung patuloy kaming nagtatangi sa aming puso, patawarin niyo po kami, O Diyos. We need your grace. We need you, Lord, in our life. Ama, banal na Diyos, amin pong inilalapit ang aming mga buhay sa inyo. May your word sink deep within our hearts na hindi kami mapapakali, hindi kami makakatulog hanggat hindi namin natutupad ang iyo pong mga salitang ito sa amin. May this church, O God, ang aming kinabibilangan, ay mapuno ng mga totoo, tunay na lingkod mo. Salamat po sa inyo, O Diyos. Purihin ka. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.